teknolohiya ay parang isang virus na mabilisang lumalaganap at umano sa ating mga bansa. Hindi lang sa ating bansa, kundi sa pandaigdigan. Ang teknolohiya ay isang malaking bagay sa atin sapagkat dito tayo humuhubog ng pang-araw-araw nating pamumuhay. Sapagkat kung wala ang teknolohiya, paano na lang ang ating mundo? Sa ating bansa, ang teknolohiya ay isa sa mga pinakamataas na ambag ng ating lipunan sapagkat ang teknolohiya ay siyang bumubuo sa ating bansa. Ngunit, ang teknolohiya nga ba ay may magandang epekto sa ating mga buhay, lalong-lalo na ngayon sa mga millennials na kumbaga parang isang magulang na nila ang teknolohiya na dito na lang umiikot ang kanilang mga sarili. Sa ating pakikipanayam sa isang kabataan na gumagamit ng teknolohiya, masasabi niya nga ba ang teknolohiya ay isang malaking epekto sa kanya at paano niya ito na-overcome sa kanyang sarili. Narito si Jinky Guntang ang aking interview. Sa palagay mo, ano ang advantage ng teknolohiya sa iyong pamumuhay? Napakaraming advantage ng teknolohiya sa pamumuhay ko bilang isang kabataan kasi every time nagigising ako, Facebook na agad or Twitter or Instagram, lahat na ng mga bagay, parang umaasa na lang ang mga katulad kong kabataan sa social media or sa teknolohiya. Parang every time na kapag walang teknolohiya, parang useless ang buhay. Parang feeling ko useless kasi ang boring-boring ng isang kabataan na parang walang Facebook account man lang or hindi man lang marunong gumamit ng Facebook. Sa tingin mo, sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa eskwelahan, masasabi mo ba na ang teknolohiya ay malaking bagay sa iyo? Para sa akin, malaking bagay nga talaga ang teknolohiya. Pero nasa iyo na lang yan kung paano mo i-handle. Pwede rin namang malaking bagay ito dahil nakakasama ito sa buhay mo. Pero pwede rin namang malaking bagay ito kasi sobrang nakakatulong talaga. Kaya para sa akin bilang isang kabataan, depende yan sa pag-handle mo ng situation. Bilang isang millennials ngayon sa ating bansa, paano mo masasabi na ang teknolohiya ay may malaking epekto or ambag sa ating lipunan ngayon? Ngayon, napakarami ng out of school youth na mga kabataan na mga college man yan or secondary level. Kasi minsan, nalululong na sila sa teknolohiya like computer games or Facebook, paglalaro ng mga kung ano-ano sa computer. Kasi minsan, dun na yung every time na gigising sila or pang araw-araw na lang sa buhay nila, lagi silang nakasubsob sa computer games. Kaya, para sa akin, napakalaking impluensya, masama man yan umabuti ang teknolohiya. Sa tingin mo ba, ang teknolohiya ay deserve ng mga kabataan ngayon gamitin sa pakikikomunikasyon nila sa mga taong hindi nila kakilala? Bilang 21st century learners, napakahalaga ng teknolohiya sa atin. Pero, ang may papayo ko lang, or bilang kabataan ako, ang gusto ko lang sabihin sa mga kapwa ko kabataan na lagi silang mag-iingat sa pagbibigay ng information or personal information about sa kanila kasi hindi natin alam kung ano ang masamang may dudulot nito kapag sobra silang nakikipag-communicate sa mga taong hindi nila kilala. Bilang isang katanungan o panghuling katanungan, may mga kaibigan ka ba na nakaranas ng mga pangbubuli o panghaharas gamit ang teknolohiya sa kanilang buhay? Sa ngayon, wala pa naman. Pero may mga nababalitaan ako na schoolmates man yan or sa balita man, marami akong nababalitaan na rape, namatay o kinidnap dahil sa mga nakikipag-chat sila sa mga hindi nila kilala or pwede rin naman gagamitin yun bilang pang-blackmail sa kanila. Pero para sa akin lang naman ngayon, wala pa akong nababalitaan na best friend ko or kaklase ko na nakaranas ng mga gantong kinds of abuses. Okay, bilang ang teknolohiya ang isa sa mga bumubuo sa ating bansa, o hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo, ano ang mga maipapayo mong mga tips para ma-overcome ng mga ilang kabataan na nakakaranas ng mga cyberbullying ganon sa kanilang mga pamumuhay? Sa mga taong nakakaranas ng cyberbullying, maging matatag sila kasi every time na makakaranas sila ng ganito, wala silang ibang matatakbuhan kundi ang pamilya nila at ang sarili nila. Kaya sa mga kabataang nakaranas or nakakaranas ng ganito, maging matatag lang kayo, magtiwala kayo sa sarili nyo na itigil nyo na yung kung anumang relationship meron kayo sa mga taong nambubuli or gumagamit ng personal information about sa inyo para matigil na din yung kung anumang ginagawa nila or
kabastusan or hindi magandang ginagawa nila sa inyo. And better, mag-report na lang kayo sa mga parent nyo para makipag-coordinate sila sa mga may authority para malagpasan nyo yung mga gantong problema na nararanasan nila. Okay, maraming salamat, Jinky Iguntang, sa mga matatalingang hagang mong sagot sa aking mga tanong. Thank you. Maraming salamat. So, ang teknolohiya ngayon sa ating bansa ay dapat nating panindigan at dapat nating suriing mabuti sa pang-araw-araw nating gawain. Hindi lang sa ating bansa, sa pandaigdigang bansa sapagkat ang teknolohiya ay isang napakatalim na sandata upang sirain ang ating buhay. Ngayon, ang teknolohiya ngayon ay dapat nating sabayan sa bawat agos nito sa ating pamumuhay dahil may mga pagbabago ang teknolohiya na kailangan nating harapin sapagkat ang teknolohiya ngayon sa ating bansa ang siyang pumupuna sa ating lipunan. Bagkos, kailangan nating patadagin ang ating sarili upang harapin ang teknolohiya at ang nagaganap na pagbabago sa ating teknolohiya. Ngayon, ako po si Romel Casibang, kumakatawan sa GAS A. Maraming salamat.